apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos na isang paraang labag sa batas. Wika nila, "Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman, ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling, malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansoob, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ang hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga kapatid, ngayon natin lubos na maunawaan ang mga salita na binitiwan ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang sabi niya, "Kayo ay tatangis at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan." Ang sabi niya, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Katulad ng isang babaeng magsisilang. Bago makapagsilang, ang kanyang puso ay puno ng hapis, takot, pangamba. Pero matapos makapagsilang, ay napapalitan ng hindi matutumbasang kaligayahan. Tayo ngayon ay nalulumbay, ngunit makikipagkita ako muli sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, at kayo'y magagalak, at ang inyong kagalakan ay hindi na maaagaw kahit ninuman.
ngayon po natin ito lubos na naunawaan. Bakit? Sapagkat ngayon, hindi na ito mga salita na ipinapangako o ipinahihiwatig ni Jesus na mangyayari. Hindi ito mga salita para lamang magpalakas ng kalooban ng mga alagad. Parang mga pangitain na dapat panghawakan at mga pangitain na humihingi ng pagtitiwala at pananalig ng kanyang mga alagad. Hindi na po. Sapagkat tayo ay nabubuhay sa panahon na alam natin dahil maraming nakasaksi at kanilang ikinuwento at kanilang ipinamana sa atin. At ano yun? Na si Jesus ay nagpakasakit at namatay, ngunit muling nabuhay. Kaya't ang mga salita na sinasabi ng Panginoon ay hindi lamang pampalubag o pampalakas ng loob, kundi batay na sa isang konkretong karanasan, totoo, malakas at makapangyarihan. Nung si Jesus ay saktong magpapakasakit at mag-aalay ng buhay, ang namayani sa kanyang mga alagad ay takot, lumbay, hapis. Pero sa kanyang muling pagkabuhay, lalo pa sa pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga alagad na ito, ang kanilang pagtangis, dalamhati, lungkot at lumbay ay napalitan ng galak at ng ligaya na sabi nga ng Panginoong Hesus ay hindi maagaw ni numan. Mayroong pundasyon ang ating pananampalataya na nagmumula sa isang karanasang nasaksihan, pinatotohanan at ipinamamana sa atin at siyang ipapamana natin hanggang sa wakas ng panahon. Kaya naman ang ating pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay ang siyang ating lakas at kapangyarihan sa harap ng kamatayan at ng iba pang mga karanasan na katulad ng kamatayan ay talagang susubok sa ating kakayahan, magpapatulo ng ating mga luha, dahilan ng ating pagtangis at pipiga sa ating mga puso upang tayo ay mahirap at masaktan. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ang ating lakas at kapangyarihan sa gitna ng lahat ng ito. Kaya naman nakita natin ang napakagandang halimbawa ni San Pablo. Siya'y inuusig, pinarurusahan, pinahihirapan, ngunit hindi siya sumusuko. Hindi natitigatig ang kanyang pananalig. Oo, nasasaktan, oo, napapagod, oo, nahihirapan. Pero mayroon siyang pinangahawakan, ang pananampalataya sa Diyos kay Jesus na ang kamatayan ay napagtagumpayan. Tayong lahat ay mapalad na isinilang at nabubuhay sa panahong ang pinangahawakan natin ay isang katotohanang pinanghawakan at naranasan noon at ipinamana sa atin at sumapit sa atin ngayon at sasapit hanggang sa wakas ng panahon. Ang mabuting balita na si Jesus ay nagpakasakit, namatay, ngunit muling nabuhay. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya naman ang ating lungkot, ang ating lumbay, ang ating pagtangis, ang ating mga takot, uuwi sa kagalakan. Kagalakan na si Jesus ay matagumpay sa kamatayan. Kagalakan na hindi maaagaw o makukuha ni numan. Salamat sa Diyos. Alleluia. Muling nabuhay ang ating Panginoon. At sumayin niyo po ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.